Pag-akyat ng Pilipinas bilang Muslim-friendly destination at partnerships ng DOT sa private sector para maging halal at Muslim-friendly hub ang bansa ating tatalakayin kasama si Department of Tourism Undersecretary Myra Paz Valderosa Abubacar. Yusek, magandang tanghali po at welcome ulit dito sa Bagong Pilipinas ngayon. Yes, I am honored. No? Marami pong salamat sa pag-ibita ulit sa akin para makasama ninyo ngayong tanghali. Maraming salamat Asekweng and Kong Chun. Ma'am, una po sa lahat, ano po ang masasabi ng Department of Tourism sa pagkakasama ng Pilipinas sa top 10 ng Global Muslim Travel Index 2025 ng mga destinasyon na hindi bahagi ng Organization of Islamic Cooperation Countries? Yes, unang-una po, no, nais ko pong pasalamatan. Of course, ang ating halal champion, walang iba po kundi ang ating Department of Tourism Secretary, si Secretary Cristina Garcia Frasco. Dahil po sa pagpursige po namin ay from number 12, tayo po ngayon ay number 8 na for non-OIC countries. And I am very happy po, marami din pong salamat sa ating Pangulo, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasi po tayo po ay nagpupursige na maging Muslim-friendly destination po ang Pilipinas and nagwaging po tayo po ay nasa number 8 na ngayon. Yusek, follow-up lang po. No? Ano po yung mga naging hakbang ng DOT na naging susi upang tumaas ang ranggo ng Pilipinas mula ika-12 noong 2024? Ngayon ay 18th place na ngayon 2025. Yeah, gaya nga po ng sabi ko nung una pong nandyan po ako sa inyo, no? Unang-una po tayo ay nakipag-ugnayan. Ang pinaka-importante po is makipag-ugnayan po tayo sa ating mga partner government agencies. Andyan po ang gaya po ng National Commission on Muslim Filipinos, andyan din po ang Department of Trade and Industry. Pero higit po sa lahat, nais po natin pasalamatan ang ating mga private stakeholders. Kasi kung hindi po sa pagpupursige natin na i-push po yung ating mga programs and projects, kung hindi naman din po sila willing to do it, wala po tayong magagawa. Kaya importante din po ang ating partnership with our private stakeholders. Yusek, sa tourism strategy at programs naman po, paano isinasaalang-alang ng National Tourism Development Plan 2023 to 2028 yung pagpapalakas ng halal at Muslim-friendly tourism? Yes, masaya po ako dahil si Secretary Frasco mismo ang nagsabi na ginawa na po nating major product ang ating Muslim-friendly tourism at ang halal tourism. So very important po yun na nakasali po siya sa ating National Tourism Development Plan 2023-2028. Kaya naman po ang opisina ko, madami po tayong programa para po mapaunlad pa at ma-consider po na Muslim-friendly destination po talaga ang Pilipinas. Maaari niyo po bang i-detalye ang mga pangunahing programa ng DOT sa ilalim ng inclusivity strategy tulad ng SAALAM, the Halal Tourism and Trade Expo, Marhaba Boracay at mga awareness at stakeholder training programs? Yeah, unang-una po nais kong banggitin yung aming Unang-una po nais ko pong banggitin yung aming Memorandum Circular 2024-003 wherein po nare-recognize po lahat ng ating accommodation establishment na Muslim-friendly accommodation establishments. We have set certain guidelines for this and natutuwa po ako dahil inumpisahan po ni Mega World Hotels and Resorts na lahat po ng kanilang 13 properties ay ngayon Muslim-friendly recognized na. Sinundan po ito ng Robinsons Hotel and Resorts din po na magpapa-inspect na din for them to be recognized as Muslim-friendly also. Aside from that, we're coming up with a memorandum circular po para po sa ating mga restaurants naman. And of course, yung recent na SAALAM Halal Tourism and Trade Expo natin na ginanap po sa Gateway 2, neto lang pong nakaraang linggo. So masayang-masaya po kami dahil from last year po, we've had around 20 exhibitors. Ngayon po umaabot na po tayo sa 50 exhibitors and we also invited some government agencies to join us as well po ang ating mga DOT regional offices na sumama din po sa atin and more so po ang ating mga halal certifying bodies were also included in the SAALAM Expo. Kaya po ito is a very successful event and marami pong salamat din kay Mr. Araneta dahil po pinaunlakan niya kami sa Gateway 2 ulit. Yusek, ano po yung kahalagahan nitong pagkilala ng 100% Muslim-friendly ang lahat ng 13 Mega World Hotels sa bansa? At sabi nyo nga may mga nag-a-apply na rin na iba pang hotels. Yes,
Kaya nga po, inumpisahan po ng Mega World at madami na din pong sumusunod. It is very important, no, that we show our Muslim brothers and sisters that the Philippines is actually ready to welcome all of them to come to the Philippines. Kaya po talagang pinaghahandaan po natin na unang-una po kailangan po meron tayong accommodation establishments na pwede po nilang tuluyan na Muslim-friendly. And aside from that, we should also be able to provide ang ating mga pagkain po. Meron po tayong halal certified food, or kung wala naman po, we can offer Muslim-friendly food naman po for our brothers and sisters. Yes. Yusek, ano naman po yung inyong mga hakbang sa ilalim ng partnership ng DOT at Mastercard para sa mas makabago at data-driven na marketing strategy? Ang ating pong ang ating pong hakbang for the marketing strategy is gaya nga po ng sabi ko, we have been meeting with the different LGUs po, no? To partner with them, to assist us and support us also. And I'm very happy na madami din pong LGUs aside from our private stakeholders na willing naman po to support and willing din po to assist us na gawin po yung mga kanilang mga probinsya at kanila pong mga munisipyo and cities na maging Muslim-friendly. Kaya po natutuwa kami dahil po pinaunlakan naman kami ng mga LGUs aside from our private stakeholders. Ma'am, paano naman po ninyo ginagamit yung data analytics para matukoy yung emerging Muslim travel markets at mapabuti pa yung experience ng mga bisita natin? Yes, we take all arrivals from Muslim populated and Muslim majority countries. So we have this list that we get and compute against total arrivals for percentage. May 23.7 increase po tayo in arrivals from 2023 to 2024 numbers, making up 10.3% of total arrivals and all-time arrivals po in the country. Yusek, maaari nyo rin po bang ipaliwanag yung nilalaman ng kasunduan na nilagdaan ninyo kasama ang Philippine Chamber of Commerce and Industry Makati? Ano ang magiging epekto nito sa halal business ecosystem sa Makati? Yes, and we recognize the importance of the private sector collaboration po, no? The agreement actually with PCCI Makati and the Department of Tourism, they will assist us in promoting halal certification and Muslim-friendly accommodations, and then they will also assist us in providing training naman po and enhance our key tourism sites in Makati. However po, hindi lang po sa Makati, because I also found out na the whole PCCI organization is also willing to partner with the Department of Tourism for our halal tourism and Muslim-friendly accommodation establishments, as well as for ano po yung mga ma-offer po natin for Muslim-friendly tourism. The partnership also strengthens the halal industry. It enhances, of course, our visitor experience for Muslims and contribute to national tourism goals under NTDP 2023-2028. Yusek, sa pag-asang tataas sa 245 million ang Muslim tourist arrivals pagsapit ng 2030, paano po inihahanda ng DOT ang bansa para makinabang sa ganitong pagtaas? Naumpisahan na po natin, pero gaya nga po ng palagi kong sinasabi, marami pa po talaga tayong kailangan gawin. And naumpisahan na po natin with the memorandum circular. And pangalawa po, by being able to provide ang pagkain po ang isa sa pinaka-importante din. And as a matter of fact, we are also coming up with a module for our tourist guides for them to be able to assist our Muslim travelers naman coming in. So with this po, very simple steps that we are taking, very simple yung mga ginagawa po natin. Pero sigurado po ako, once po malaman ng ating mga international Muslim travelers na meron na po tayong mga offerings na ganito, I am sure that they will consider coming to the Philippines po. Yusek, gaano naman kalaki ang epekto ng inaasahan ninyo sa employment at livelihood ng mga Pilipino dahil sa paglago ng Muslim-friendly tourism? Alam mo,
alam po ninyo, nabalitaan ko po kasi pag meron pong mga Muslim travelers na pumupunta at bumibisita, buong pamilya po ang dala nila pag bumibisita po sila sa isang bansa. And pangalawa po, hindi lang po buong pamilya, and they're also willing to spend. And aside from that, they do longer stays po. So with that, I am sure po matutulungan po natin ang ating mga accommodation establishments, ang ating mga tour guides, ang ating po mga drivers, and even the communities na kung saan nasaan po sila, matutulungan din po natin sila. And of course, I'd like to make special mention that this is also the time, I'd like to include also kasi ang ating karamihan po ng ating mga Muslim na kapatid ay nasa Mindanao. So it's about time po na mabisita na din po ng ating mga Muslim travelers ang Mindanao dahil karamihan po or majority po ng ating mga kababayan na Muslim ay sa Mindanao. So mabibigyan din po natin sila ng hanap buhay pagka meron po tayong mga bisita na pupunta po sa ating mga lugar. Yusek, paano pa po ninyo hinihikayat yung mga LGU at saka yung private sector na maging bahagi nitong advokasiyang ito para sa isang mas inklusibo at mapagtaguyod na turismo? Alam po nyo, dahil po sa nakikita ng ating mga LGU ang ginagawa po natin para sa ating Muslim travelers, sila po mismo ay willing and gusto na din po nila na maging Muslim-friendly po yung destination nila. As a matter of fact po, dahil po sa Marhaba Boracay, nung inopen po natin ang ating private beach cove for our Muslim travelers, meron na din pong interested si Bohol po, si Gov. Aris is also interested in converting a portion. Hindi pa lang po natin na-identify kung saan, but they're also interested to do a Marhaba Bohol. And then sometime 2 weeks ago po nasa Samal Island po tayo, and may nakausap din po tayong private stakeholder na willing din po mag-provide ng portion of their beachfront para po maging Muslim-friendly. So these are the simple things that we do para po to entice our Muslim travelers to come to the Philippines. Okay. Yusek, mensahe nyo na lang po sa mga Muslim tourists mula sa iba't ibang panig ng mundo na nagbabalak bumisita sa Pilipinas. Yes, this is, if I may speak in English so they'll understand, this is an invitation for our Muslim brothers and sisters to come to the Philippines and see for yourself what we have to offer. We still have a lot to do, I believe so, but then we have done so much already and we are prepared. And we are still preparing for your arrival to the country, the Philippines. So for you to know more about it, please come. And on behalf of the Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, please come and visit and love the Philippines. Okay, maraming salamat po sa inyong good news at sa inyong oras, Department of Tourism Undersecretary Myra Paz Valderosa Abubakar.